Good evening, brothers and sisters. Hello, Sis Connie. Good evening, Brother Earl John. Good evening, Sis Lovely, Sis Sarah. Good evening sa inyo. Good evening, Doc. Good evening. Sis Connie, gusto mo mag-opening prayer? Hello? Sige po, Doc. Sige, sis. Okay, pray tayo, sis. Alas 7 na. Okay, sige po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, O Lord, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. God our Father, pour out the gifts of your Holy Spirit on the world. You sent the Spirit on your church to begin the teaching of the gospel. Now let the Spirit continue to work in the world through the hearts of all who believe. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po. Good evening, sis. Thank you sa opening prayer. So, again, good evening sa inyong lahat na andito ngayon. Sis Yuyen, good evening. Sis Sarah, Brother Mel, Sis Lovely, Sis Brother Earl John, Sis Connie. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook. Yung ginread ko ngayon, ay andito ngayon sa Zoom. No? Later, hello din sa mga manonood mamaya sa upload sa YouTube. Welcome sa ating weekly lecture, weekly catechism, faith seeking understanding. So ngayong gabi, tatalakayin natin ang very rampant na problema ngayong panahon, no? Depression, no? Ano ba talaga itong depression? Anong ibig sabihin nito? Tatalakayin natin. Pero hindi naman ako psychiatrist, no? Yung sa akin lang, ipapa-understand ko lang, no? Papaintindi ko lang sa karamihan kung anong ibig sabihin nito, anong magagawa natin, at anong mga maling akala natin tungkol dito. Okay? Kasi ito yung nauuso ngayon ng mga topics at marami ang apektado dito. So, depression. From the word depressed, no? Kumusta my friend? I'm depressed ako. Di ba? Pero akala natin, pag malungkot tayo, depressed na agad. Hindi, no? Ang depression ay isang komplikadong kondisyon. Wala siyang masasabi nating isa lang yung rason, no? Nagdudulot dito yung cause. Hindi lang isa ang rason ito. Complex condition. Okay? At minsan, ang cause ay biological. Nasa utak natin may defect, mga hormones, no? Minsan psychological, minsan environmental, minsan combination. Okay? Yung depression. So, hindi lahat ng kalungkutan ay depression. Akala natin, pag nalungkot ka, may depression ka na-depress siya, ganun. Hindi lahat ng pag ikaw ay nalungkot, hindi yan automatic tatawagin na depression. Okay? Ang sadness, yan ay tinatawag na human emotion. Normal yan. Kagaya ng happiness. Happy, di ba? Sad, no? Afraid. No? Human emotion yan. Normal yan. No? Response yan sa suffering. No? If we lose someone, or na-reject ka, or failure, or na-disappoint ka, financial problem, no? Or even sin, no?
So human reaction, no? So pwede naman ang isang tao ay sobrang lungkot pero ang utak niya ay healthy, no? Wala pang may tawag dito kung sa ano pa, wala pang nasira, no? Normal lang yan. So hindi synonymous ang depression sa sadness. Okay? Magkaiba yon. Okay. Now, for example, ang isang tao namatay ang kanyang wife, so deeply sorrowful ang tao. It is completely normal, okay? Hindi automatic na siya ay may depression. So, yan, ipapaalam natin kasi maraming mali ang akala. Ang depression, mga kapatid, ay isang mental disorder. So, mental disorder talaga siya. So, mayroong mga clinical criteria para matawag na depressive disorder. Okay? So, ang depression ay isang clinical disorder. No? May disturbance siya sa mood, no? Sa interest, nawawalan ng interest, no? At iba pang mga sintomas na sasabihin natin mamaya. No? Hindi lang siya yung I feel sad, tatawagin mo ng depression. No. Clinical disorder siya. Okay? It is more than that. It is more than feeling sad. Okay? So, ito yung mga common causes, mga risk factor. Mga risk factor na nagdudulot ng depression. Genetics. No? May mga tao na may family history ng depression, may malaki ang possibility na sa mga anak na pwedeng magkaganon. Pero hindi automatic dahil ang nanay o ang tatay may depression, hindi automatic yan. No? Pwedeng hindi ka magkaroon. Genetics. Pwede ring brain chemistry. Okay? Kasi sa ang brain natin, sa mga nerves, meron yung tinatawag na mga cells, neuronal cells, no? Axon, dendrites, yung nagtatransmit ng mga chemicals yan, no? Para sa ating pag-transmit ng electricity sa ating brain. So, yung mga dopamine, norepinephrine, serotonin, no? Yung mga neurotransmitters. Pag kulang ka nun, no? Minsan nasobrahan or kulang ka nun, magkakaproblema, no? For example, may low serotonin. Kakaroon ng problema, magdudulot ito ng depression. Stressful life events, pwede siyang contributing risk factors, no? Divorce, unemployment, wala na trabaho, na-busted, nakaka-trigger. Trauma, okay? Child abuse nung una, no? Violence, traumatic experience, no? Na sexual harass nung maliit pa, okay? So, increased risk ng depression later in life. Chronic medical condition. Yes, sometimes yung mga hormonal imbalance, no? Diabetes, minsan may kakaroon siya ng side effect sa utak, no? Heart disease, cancer, chronic pain, neurological disorders, nagkaka-contribute ito sa depression. Nagko-contribute lang, hindi usual cause. Hormonal changes, di ba? May tinatawag na postpartum depression, na parang nasisiraan ng utak na yung kakapanganak, yung mga ganun, no? Pregnancy, no? Thyroid disorder, hormonal imbalance, no? Pwedeng risk factor ng depression. Mga medication, sometimes nakaka-cause din, no? Alcohol, mga drugs, recreational drugs, shabu o marijuana, minsan nakakontribute, minsan nawo-worsen, napapalala niya, no?
ang personality ng tao, no? At saka psychological factor. Pag siya ay low self-esteem, mababa ang kanyang tingin sa sarili, sobra siyang self-conscious, self-criticism, sobrang negative ang kanyang mindset. Kasi yung sa mindset niya mismo, paano siya mag-isip ba? No? Minsan, nakakontribute din pag masyado kang ikaw mag-isip, hindi tama yung the way you think. Importante rin. No? Nakaka-contribute siya sa depression. Kung paano ka mag-cope sa stress. No? Social isolation. No? Pag lonely ka, hindi ka nakakahilubilo sa mga tao, no? So it can contribute, no? Wala kang social support, nakaka-contribute. Sleep problems, kulang sa tulog. Okay? Insomnia, poor quality ang sleep. Parating nag-video games, Netflix, hindi kulang sa tulog, no? It can increase the risk of depression. So, ano mga signs ng depression? Ito yung mga signs ng depression. Parating nalulungkot, empty, at parang feeling walang pag-asa. Hopeless. Parang wala siyang magagawa at feeling niya wala na siyang pag-asa. Yun, matatawag na, ito yung mga simptomas ng depressive disorder. Okay? Yung mga nakasanayan niyang gawin, gitara, or basta nakasanayan niya, ayaw na niya. No? Ayaw niya nang kumain, kung ano. Biglang papayat, wala nang gana kumain. Changes in appetite. Minsan, binge eating rin. No? Sobrang kain din. Mga changes in appetite. Tapos, parating gusto nang matulog. Ayaw nang humalik sa kama. No? So, minsan, extreme din. No? Parating tulog ng tulog, ayaw na lumabas sa kwarto. Minsan din, ayaw na rin matulog. May ganun din. So, low energy. Walang lakas. No? Wala na siyang parang hindi niya na-feel parate. Wala siyang energy. Difficulty in concentrating in making decision. Hindi makakapag-concentrate sa pag-decide. No? Feeling niya worthless siya. Wala siyang silbi, wala siyang kwan dito sa buhay, wala siyang halaga dito sa buhay. At sobrang guilty. Makupad, mabagal, no? Gumalaw. Basta ganun, no? Biglang nagbago at biglang bumabagal na ang galaw, no? At ito yung pinakamatindi, yung pinakahuli. Yung gustong magpakamatay. Thoughts of death or suicide. So, ito yung pinaka-problema sa lahat, no? Ito yung kinakatakutan ng lahat. Lalo na pag andito to sa ating mga mahal sa buhay. Okay? So, para ma-diagnose ng doktor na siya ay may major depressive disorder, usually, minsan nafe-feel natin yan, pero nawawala. Pero pag it will last more than 2 weeks, so, madadiagnose siya na may major depressive disorder. Okay? At ito ay nakakadisturbo na sa araw-araw na gawain sa buhay. Interfere with daily life. So, ito, minsan, nakaka-relate tayo nito, di ba? Makupad tayo, gusto natin matulog, pero hindi umaabot ng ilang linggo. Di ba? Pero pag ito ay, itong mga sintomas na ito, karamihan, makikita mo sa sarili mo, at it lasts 2 weeks na, high chances that you have a clinical disorder. Okay? Clinical disorder, mental disorder, tinatawag na depressive disorder. Okay? So may gamot diyan, may gamot na binibigay, no? Kasi baka may problema sa mga neurotransmitter, sa mga hormone, i-investigate kung ano ng
kakatulong pagpunta sa psychiatrist. Okay? Psychiatrist, psychologist, or counselors. Importante yan. Okay? Pero punta tayo dito sa pinaka-last na symptoms. Thoughts of death or suicide. Ito yung pinaka-kinakatakutan natin. Kasi maraming mga iba na depressed, nag-i-smile-smile pa, hindi natin alam, yun na pala, nagpaplano na pala. Okay lang sana kung mga ayaw kumain, pero etong problema kasi pag ito'y nangyari, hindi na natin sila makikita, hindi natin sila makakapiling. Yan ang pinakamalungkot, di ba? Tapos tayo na naman ang malulungkot. Ito yung pinakaayaw natin mangyari kasi lalo na sa mahal natin sa buhay. Okay? Bakit tayo nagpapanik pag may depression? Dahil dito, di ba? Ito yung pinakamabigat na rason na kinakatakutan natin. So, ang depression, malaki ang chance, no? Na dadagdagan ang risk ng suicide. Okay? Yung major depressive disorder. So, naapektuhan kasi ang the way sila mag-isip. Okay? At dahil sa kanilang pervasive, parating iniisip na wala ng pag-asa ang kanilang sitwasyon, they are suffering inside, feeling nila yung kamatayan, yun ang pinakamagandang solusyon. Okay? Wala na silang, hindi na sila makakatakas at ang isang paraan na makakatakas sila ay kamatayan. Yun ang inisip nila. Okay? So, pag may severe depression, ito yung iniisip nila, no? Well, nothing will ever get better. Hindi na magbabago ang sitwasyon ko. Ito na parati, forever. There is not, so hopeless, tapos helpless. There is nothing I can do. Wala na. Okay? Tapos, worthlessness. No? So, itong tatlo. Hopeless, helpless, at worthless. Pabigat lang ako sa iba. Wala akong silbi. Wala akong halaga. Ang buti bang wala ako. So, yun ang parati. No? Hopeless, helpless, and worthless. At saka yung psychological pain. No? Na hindi nila makayanan yung sa loob-loob nila na hindi mo ma-explain. Minsan may ibang tao na hindi nila ma-explain. No? Na parating nag-torture sa loob nila. So, feeling na paano tumakas. So, tapusin ang kanilang buhay. Yun ang kanilang iniisip. Okay? Pero, ito hindi lahat ng mga tao na suicidal, na nag-suicide o kinikitin nila ang kanilang buhay, hindi lahat na nag-suicide ay depressed. Okay? Kasi akala natin pag nag-suicide, automatic depressed. Hindi lahat ng suicidal ay depressed. Maraming rason. Okay? So, depression ay isa sa mga risk factors ng suicide. Isa lang siya. Pero ang suicide ay marami ang rason kung bakit kinikitil ng tao ang kanyang buhay. Pero hindi lang isa ang rason. Hindi lang depression. Okay? Not everyone who dies by suicide has clinical depression. Pwede kang walang depression pero nag-suicide ka. Okay? So, ito yung, tingnan mo yung isa sa mga konteksto, yung mga rason. Isa lang dito yung major depression. Ito yung number 1. No? Major depression sa pinakauna nakalagay. Pwede rin na nag-suicide ang isang tao, severe anxiety or trauma, pero wala siyang depression. Substance use, drugs, nakapag-cause sa kanya. Sobrang
overwhelming grief. No? Hindi niya makayanan yung pagkawala ng isang tao. Pwede ring relationship breakdown. Hindi niya matanggap-tanggap ang pag-break up or busted. Financial crisis, social crisis, chronic pain of serious illness. Pero wala siyang depression. Pwede ring impulsive reaction. Nagtampo lang. Gusto niya nagtampo lang siya sa kanyang nanay, pinagalitan. Yun na. Impulsive. Bigla-biglang pagdesisyon. Pwede yun. Pero hindi yun, wala siyang depression. Dahil gusto lang niya ipakonsensya ang nanay niya, ipakonsensya ang kanyang boyfriend, ang girlfriend sa ginawa na para siyang sisihin or tuturuan niya ng leksyon, yung tatalon sa building bigla. Yung mga hindi pinag-isipang mga desisyon, bigla-bigla na lang. No? May mangyayari na never siyang iniisip, bigla-bigla na lang dahil sa tampo o sa kanyang impulsive decision. So feeling of humiliation, napahiya, no? Hindi niya makaya ang kahihiyan, ganun din. Revenge or wanting others to feel guilty. Gusto nila mag-guilty ang iba. So papatayin nila sarili nila. Or combination of psychological, social, biological factors. Pero ito yung isipin parati. Hindi lahat ng nag-suicide ay depressed. Okay? So, ito yung example ng mga mental disorder. So, kung curious kayo, ano ba yung mga mental disorder? Ito. Isa sa mga mental disorder, major depressive disorders. Bipolar, nakarinig na kayo ng bipolar, panic disorder, generalized anxiety disorder, obsessive compulsive, OCD, mga mental disorder yan. Post-traumatic stress disorder, schizophrenia, eating disorder, personality disorder. Yun ang mga example ng mga mental disorder. Isa dyan ang depressive, major depressive disorder. So, clinical siya, no? Clinical disorder. So, etong tungkol sa suicide, mga kapatid, ito yung kailangan nating pag-usapan. Bakit ngayong panahon dumadami ang suicide? Isa sa mga rason according to research, suicide, contagion, or imitation. Gaya-gaya. So, yung mga kwento ng suicide, lalo na sa mga bata na mga inosente at hindi pa nila alam, masyado naintindihan, mga vulnerable yung mga pag-iisip. A recent systematic review, nakapakita sila ng evidence for social media, ang tinatawag na Werther effect. So, isa rin ay normalization. Parang parating na-expose ang tao, naririnig nila na ginawa ito, parang naging acceptable na behavior. Nababasa nila sa social media, yung mga idol nila, Korean, mga novela, mga Korean celebrities, mga ganun. So they can make suicidal thinking appear less unusual and more acceptable. And then, isa pa, online communities. So, may mga grupo sa online, yung mga kaibigan nila na nagsisharing sila at nire-reinforce nila para nagsusuportahan sila ng hopelessness, self-harm, At may iba na china-challenge pa. Iba rin, cyberbullying and humiliation, pinapahiya nila, magpo-post ng picture sa isang tao, ba-blackmail, mga ganon. Comparison and validation. Lalo na mga teenager, yun ang pinaka-vulnerable dahil doon nangyayari ang identity crisis. Nanghihiram ng personalidad. Yun ang age na
conscious sila masyado sa kanilang self, yung image nila. Kapag ang image nila ay namantsahan o ano, parang most of the time, big deal sa mga teenager yan, yung image nila, no? So, yung validation, yung followers, yung acceptance, no? Yun. At saka yung algorithmic reinforcement. Lalo na ngayon with the social media, no? At saka publicity and attention. Sa iba, yung mga emotionally unstable, no? Minsan, yun ang ano nila pag minsan dito nila makukuha yung attention at publicity. So, didiscuss natin mula pa kanina hanggang ngayon yung pag binasa mo yung libro sa medicine, sa DSM, psychiatry, hindi mo maririnig yung spiritual aspeto ng spiritual. So, yung clinical medicine, nagfo-focus mostly sa biological, psychological, environmental factors. Yung mga binanggit natin kanina, chemicals, may gamot. Totoo, may gamot para sa, pero hindi siya always nawawala. Minsan, for lifetime mong i-take, o minsan nawawala rin ang problema. Minsan lifetime, minsan titigil ka rin sa pag-inom kasi nawala na solve na, no? Gumaling na. So, yun sa clinical. Kaya importante pumunta sa psychiatrist or psychologist or sa counselors kasi nakakatulong. Okay? Bakit ba ito? Sandali lang. I-move ko lang para hindi nakikita. Yan. Sa sentro. Pero tayong mga Katoliko, no? May pananampalataya sa Panginoon, no? We recognize the person as a human person. At as a human person, we are spiritual beings. Hindi lang tayo living organism na may katawan, na may kaluluwa. Meron tayong spirit. Meron tayong kaluluwa. Okay? Kaya, importante na tatalakayan natin ito. So, ang depression, sometimes, no? Pwede siyang may kasamang spiritual aspect. No? Meron siyang pwede niyang dadagdagan, pwede magsama ang clinical disorder at spiritual aspect. May spiritual oppression like the thing as tinatawag na demonic, no? Spiritual. So magdadagdag siya papalalain niya, ipalala niya, no? Ang sitwasyon. Meron na siyang organic, meron na siyang problem sa mga neurotransmitters, no? Sasakyan pa ng diablo. So lalong lalala. Okay? So pwedeng combination. Hindi tayo pwede magsabi na purely spiritual, purely organic. Maraming sitwasyon na nagsasama yung dalawa. Okay? Or ipapalala niya ang sitwasyon. So, ito lang gusto nating linawin. We should not teach na depressed ka dahil malayo ka sa Panginoon. Or depressed ka, diablo ang may rason. No. Hindi tama na sasabihin natin na depression is caused by being away from God or by demons. Okay? Huwag nating ituturo yan. Okay? Kasi pag sinabi natin na
malayo ka kay God, depressed ka, or dahil may ginawa kang masama, or ano, ng job, sa joblo yan. Ang mangyayari niyan, magigilty yung tao kasi may ano talaga minsan na yung depressive or disorder ay ang cause ay may problema talaga sa brain na kailangan talaga ng gamot. So hindi niya naman kagustuhan yon, bigla na lang naiisip niya yung tinatawag na mga sintomas na yon, magigilty siya na akala niya siya may kagagawan. At also, pwede rin na hindi na siya iinom ng gamot. Kasi akala niya, magpe-pray lang siya, magbabasa lang siya ng Bible, at dahil ito sa diablo, so hindi na siya iinom ng gamot. So, problema, no? Importante. Okay, take note. Depression is not automatically evidence of weak faith. Hindi ibig sabihin na may depression ka, weak ang faith mo. Okay? Hindi automatic yan. Pero, pwede, maraming sitwasyon na nahulog ka sa depression at masyado kang depressed dahil kulang pananampalataya mo. May mga ganon. Pero hindi ibig sabihin automatic na kulang ka sa pananampalataya. Dahil kahit sa Bible, no, may mga tao na they experience profound anguish. Na sobra silang na nalungkot, na depressed, na pighati. Okay? Pero siyempre hindi naman natin alam kung clinical depression talaga yun kasi wala pa namang psychiatry ng unang panahon, di ba? Pero pakita natin yung mga example. Si Elijah, matapos niyang talunin yung mga 300 prophets ni Baal doon sa Mount Carmel, di ba? Nag-ulan pa ng apoy doon, di ba? Tapos, nung nalaman niya na ipinapahanap siya ni Queen Jezebel para patayin, tumakbo siya at nagtago doon sa kuweba at na-depress siya, discourage siya, gusto niya nang mamatay. No? So, example si Elijah. Kahit si Jesus, no? Siya yung pinaka-example natin sa Gethsemane. Sabi niya, my soul is sorrowful even to death. Sobrang anguish sa kanya, psychological anguish niya na sa kanyang haharapin na suffering. Nagpawis pa siya ng dugo, di ba? Ang tawag doon, may medical term doon, no? Hematodrosis. Nagpawis siya ng dugo dahil sa sobrang emotional at psychological anguish, no? Si Saint John of the Cross, no? Naka-experience siya ng severe periods of spiritual and emotional darkness. Mga banal to, ha? So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na may depression ka ay malayo ka sa Diyos. Kasi mga banal to mga tao na to. Ang tawag niya sa panahon na yun ay Dark Night of the Soul. Saint Teresa of Calcutta, for decades, no, makita sa private writings niya, naka-experience siya ng intense experience of God's absence, interior darkness, loneliness, spiritual anguish, no? Pero despite that, nagpatuloy pa siya nagsiserve sa mga poor, no? Hindi siya nagluklok kahit nagsasuffer siya emotionally, psychologically, spiritually, patuloy siyang nagsiserve sa poor, no? Saint Teresa of the Child Jesus, no? Saint Teresa of Lisieux, experience of intense emotional and spiritual suffering nung malapit na siyang mamatay, no? Mayroon siyang temptation against faith, fear, darkness, no? Absence of heaven, no?
Pero patuloy niyang nilabanan and she trust God, no? Saint Teresa of Avila, no? Suffering, illness, exhaustion, anxiety, spiritual dryness. So, itong mga ito. Saint Ignatius of Loyola, mayroon pa siyang mga suicidal thoughts, no? So, during sa kanyang conversion period, so ito yung nagbigay daan sa kanyang paggawa ng tinatawag na discernment of the spirits. Okay? So, depression is not necessarily, hindi automatic na separation from God. No? At hindi ito automatic na demonic attack. Ngunit, maraming sitwasyon na ito ay sinasakyan ng demonic attack. At maraming sitwasyon na dahil malayo rin ang tao sa Panginoon. Pero hindi siya automatic. Okay? So, pwede ang isang tao ay depressed dahil sa biological vulnerability, genetic, trauma, grief, chronic stress, isolation, illness, psychological factor. So, nagko-contribute ito. At meron pang spiritual alienation. So, wala kang tulong mula sa langit. Nangyayari ito sa iyo, trauma, illness, psychological factors, meron na ito. At wala pang malayo ka pa sa Diyos, lalong lalala. Di ba? Lalong lalala kung walang tulong galing sa taas. Dahil malayo ka, wala kang relasyon sa Panginoon, di ba? Mas lalo siyang lalala. So, ang hindi ibig sabihin na meron kang clinical depressive disorder, biological ang rason, no? Hindi ibig sabihin wala kang spiritual. Maraming sitwasyon na ito ay nagsasama-sama. Okay? It interacts. May isang exorcist na isang psychiatric ward, sinubukan niya, in-exercise niya ang isang psychiatric ward. If I'm not mistaken, 70% doon sa psychiatric ward, gumaling, biglang gumaling. Yun pala, sa 70% doon, spiritual ang reason, demonic. No? Okay. At yung mga taong exposed sa trauma, no? Ito ay dito rin sasakay ang diablo dahil they are vulnerable to temptation. Yung lalo na yung mga taong naka-experience ng trauma. Sabi ni Father Carlos Martins, isang exorcist, ito yung mga naka-experience victim ng harassment, sexual abuse. Sila yung madaling maniwala sa kasinungalingan na sasabihin ng diablo sa kanila. Kasi madidistort ang kanilang image sa reality. Okay? So, pwedeng sabay-sabay. Okay? Hindi ka pwedeng mamili na, ito, ano lang talaga to. May problema lang talaga dito sa psychological. Ito, hormonal lang talaga. Ano? Pwedeng magsama-sama. Kaya nga sinabi, complicated, no? Complex yan. So, example. Ang sadness ay isang emotion. Yung grief, yung kalungkutan ng pagkawala ng isang tao o pinakamamahal sa buhay. Spiritual desolation ay isang spiritual experience. Depression ay isang mental disorder. Demonic oppression, yung demonic oppression, na example ay demonic obsession.
'Di ba may mga harassment, may mga physical. So ang physical, usually mga tawag doon vexation. Sa mga pasyente namin nung una, yung may mga demonically obsessed, hindi nila makontrol, bigla nilang papasok sa isipan nila, ah, ito, kuha ka ng tali, mag-ano ka, magpatiwakal ka doon sa puno ng mangga. Bumabalik-balik talaga. At saka may mga nakakatakot na image, bumabalik-balik. So, demonic oppression. So, yung hindi nila makontrol. So, akala natin, lahat na nag-suicide, akala natin, depressed lang. Pero maraming sitwasyon na diablo. Again, wag nating sabihin na yung mga nag-suicide o may depression ay demonic. Pero marami rin na ang cause ay demonic. Okay? So, nag-o-overlap. Okay? Dito papasok ngayon yung hope versus despair. Kasi isa sa mga sintomas ng depression, okay, ay despair. So, makakatulong kahit sabihin pa natin ang cause niya ay hindi spiritual, purely biological, nakakatulong pa rin kung merong hope ang tao, di ba? No? May pag-asa. Kasi malaking bagay talaga pag nilagyan natin ng pag-asa ang isang tao na nawala na ng pag-asa. Kahit pa man yan ito ay sanhi ng mga chemical or mga genetic or biological, no? So, ano yung hope? Napakahalaga ng hope, naman, di ba? Sabi sa Bible, faith, hope, and love. So, importante yung hope. Ito yun ang theological virtue. Pag wala kang pag-asa, walang saysay ang buhay. So, ang hope is, nagtitiwala ka na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. So, pag nakatatak sa puso mo yan na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan at hindi ka niya pababayaan, malaking bagay yun. No? Malaking na yun, plus factor na. So, kahit pa sabihin natin meron ka talagang tinatawag na clinical disorder na depression, pag meron kang inaasahan na makakapitan na Panginoon, malaking advantage na yan kumpara sa wala. Di ba? So, when we cannot see a way forward, meron tayong Panginoon na kinakapitan. So, iniisip mo, I don't understand what God is allowing. Hindi ko nakikita kung saan to patungo, bakit nasunog yung bahay, bakit namatay itong anak ko, ano pa. Hindi, pero, at feeling ko, abandonado ako. Feeling ko, hindi ko na kayang makapagpatuloy. Pero, pag nasa likod ng isipan mo, pero hindi pa ako inabandona ng Panginoon, malaking tulong yan. Kasi sa totoo naman talaga, wala naman talagang taong inabandona ng Panginoon. Basta siya ay lalapit at magpakumbaba at magsisi. Never kang iabandona ng Panginoon. Ha? So, ang turo ng simbahan, si Satanas, no, ang Diablo, ay parati niya tayong tinutukso na maging desperado. Yun parati, di ba? Yun ang nangyari kay Judas, di ba? And lumayo sa Panginoon. Yun parati ang tukso ni Satanas. Kaya ang description ng devil sa Bible is always a tempter and a deceiver. Okay? Kaya nga tawag ni Jesus sa kanya, a murderer from the beginning. No? Kaya ang Bible, pinapaalalahanan tayo parati, binabalaan tayo laban sa despair. Na huwag tayo mag-despair kasi ang despair ay
makakasira talaga sa atin at malaking kasalanan ng despair. Isa to insulto, no, sa Diyos. Hindi natin pinapaniwalaan ang awa ng Diyos. It contradicts the mercy of God. No? So, sa ating mga Kristiyano, seryoso sa ating pananampalataya, despair is a sin. So, huwag tayong mawalan ng tiwala sa Diyos. Ha? Insulto ang mawalan ng tiwala sa Diyos. Insulto sa Diyos. Ha? Kaya, sabi sa Ephesians chapter 6 verse 11, put on the armor of God so that you may be able to stand against the wiles of the devil. Lagay mo parati ang armor ni God. No? At isipin natin parati na ang diablo ay parati nag-aaligid-aligid, naghahanap kung sinong pwede niyang tirahin. So, ito yung mga, review tayo, ito yung mga despair na parati ng diablo or ng depression. There is no hope. God has abandoned me. Mabuti pa kung wala na ako. Matutuwa pa siguro sila kung wala na ako. O, my suffering will never end. Ito parati tandaan niyo yan. Tanging kamatayan lang ang aking solusyon. Yun parati ang sasabihin. No? So, ang psychological suffering at saka spiritual temptation, pwedeng magsama-sama yan. Okay? Hindi ka pwedeng mamili lang ng isa. Pwedeng isa lang ang problema mo, pero ang problema dito, hindi natin alam. Kasi ang pinakamahirap na i-diagnose ay itong utak ng tao kasi hindi mo alam yung umiikot sa utak ng tao. Okay? So, pwede magsama-sama yan. So, ang message ng diablo parati ganito. There's no way out. Pero ang gospel, ang ebanghelyo ng Bible, ang sinasabi, God will make a way even there seems to be no way. Di ba? So, ang message parati ng diablo, there's no way out. But God will make a way. 1 Corinthians chapter 10, ito yung mga verses na dapat nyong alalahanin, especially pag you are tempted to despair. No? Kasi, hindi ka hahayaan ng Diyos na bibigyan ng pagsubok na hindi mo makakaya. He will not let you be tempted beyond your strength. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok o sitwasyon na lingid sa iyong lakas. No? Pag binigyan ka ng matinding pagsubok, bibigyan ka niya ng tulong na matindi rin na makayanan mo. James chapter 1 verse 12. Ito yung iisipin natin. Kahit may depression pa tayo, makakatulong. No? Blessed is the man who endures temptation. Or in other words, endures suffering or trials. Kasi pag nadaig mo ang mga pagsubok na ito, bibigyan ka ng corona. Hebrew chapter 2, for because he himself has suffered. Si Jesus mismo nag-suffered. No? Nag-suffer siya, so naintindihan niya kung paano mag-suffer. At Psalm chapter 34 verse 18, the Lord is near to the brokenhearted. Malapit siya sa mga depressed. Malapit siya sa mga brokenhearted. No? Sa mga nagdurusa. Yung espiritu mo ay nadurog. Malapit siya sa mga taong durog ang espiritu. No? So ito yung mga pinaka-encouraging mga verses na gamitin niyo sa panahon na Ephesians chapter 6, finally be strong in the Lord in strength, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Yung sinabi niya sa Ephesians, belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel, shield of faith, helmet of salvation,
sword of the Spirit, prayer. No? Ito yung mga armor of God sa chapter 6. No? Ephesians chapter 6. At si Kristo, alam niya kung paano magdusa. Kasi naranasan niya dito siya sa lupa, di ba? At makakatulong mga kapatid, no? Kung meron ka laking tulong, lalo na sa mga anak natin, ituro natin, ang pananampalataya. Okay? Kahit ano man ang pinagdaanan ng anak mo, ng asawa mo, ng friend mo, ang laking tulong kung meron kang malakas na pananampalataya sa Panginoon. At may takot ka sa Diyos. At nirerespeto mo ang kanyang mga kautusan. Di ba? Malaking contribution. Example, kung kahit pa sabihin mo, nagsisimba naman ang anak ko. Okay? Nagsisimba naman ang anak ko, parati namang kasama sa linggo. Pero, bigla ka na lang. Uy, bakit niya nagawa yun? Hindi sapat na nagsisimba lang kayo. Dapat, sigurado ka na nasa isipan niya, nakaukit sa kanyang puso't isipan na buhay talaga ang Diyos. Kasi pwedeng sasama lang yan eh. Pwedeng sasama lang yan kasi baka magalit ka. Sasama sa simbahan. Pero dapat mismo siya, kumbinsido talaga siya na merong Diyos. Buhay na Diyos. Merong langit, merong impyerno. Kasi kung hindi siya kumbinsido na merong langit at merong impyerno, ano ang magpipigil sa kanya na gagawin yung mga kabulastugan na pagkitil ng buhay niya kung hindi naman siya kumbinsido sa impyerno? Pananakot lang yan. Pero kung parati kayong nagba-Bible study, parati kayong nagkakatikisim, parati yung inaakay ang isa't isa sa totoong sitwasyon ng spiritual na buhay, kahit pa kung may depression man siya, clinical depression man siya, o ano man yan, malaking tulong. Hindi ko sinasabi na immune na siya talaga. Malaking advantage na. At alam niya na masama ang kumitil ng buhay. Masama ang mawala ng pag-asa sa Panginoon. No? At parati niya nakikita ang buhay ng mga santo na kung paano nila nakayanan at pinaglaban, no? Nilabanan ang mga tukso ng mga pagdurusa, di ba? So malaki talaga ang tulong. Kasi kung malayo ka wala kang mga backup na nakasentro ang buhay mo, itong buhay natin ay napakapakla. Kahit ano pang mga happiness material, nakakaumay ito eh. So kahit ano pang bibigay mong material sa anak mo, nakakaumay. At pag walang spiritual hope, no? Wala kang kakapitan na eternity, ano magpipigil sa'yo na gagawin yung mga kabulustugan ng bagay, di ba? So, dapat maintindihan na you shall not kill. Di ba? At nakaukit sa puso niyan. At nakaukit sa puso yung 1 Corinthians chapter 6 na ang katawan natin, ang may-ari ay ang Diyos. Your body belongs to God.
you are the temple of the Holy Spirit at hindi mo pwedeng sirain ang temple of the Holy Spirit. Kasi hindi tayo may-ari ng ating katawan. Ang nagmamay-ari ang Panginoon. Pag yan nakaukit sa puso at isipan ng iyong anak at ikaw, hindi mo kayang gawin. No? So, importante kung anong nasa loob ng ating isipan. Okay? Si Job, no? Ang sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos rin ang kukuha. So, wala tayong karapatan na kukunin ang ating buhay. Dahil ang Diyos ang nagbigay. So, dapat parate, hindi yung one time ang katikisim sa ating mga anak. Always yan. Kung pwede araw-araw. Kung pwede linggo-linggo. No? Kasi grabe ang influensya ngayon ng mga classmates. Grabe ang influensya ng social media. Lalo na pag pinapayagan nyo, araw-araw nakababad yan. Sa mga group chat, kung ano-ano pa. Grabe. No? So, important, double talaga tayo, double time talaga tayo. Kung ang image nila ay nakasalalay sa friends at hindi nakasalalay sa Panginoon, ang image nila. So, mas lalo silang madadagdagan ang rason na sila ay ma-depress. Di ba? Okay. So, sabi sa Catechism, the Catholic Church, life belongs to God. So, siya ang master ng life. So, wala tayong karapatang kumuha nito. Pero, maraming hindi alam nito, pero ito yung turo ng simbahan tungkol sa suicide. Okay? Catechism of the Catholic Church. Suicide is objectively contrary to love. Salungat siya sa pagmamahal, ang suicide. Dahil, sinasalungat niya ang natural inclination to preserve life. Okay? Ngunit, may mga sitwasyon sa grave psychological disturbances, yung hindi lang natin alam kasi wala naman tayo sa sitwasyon nila, yung mga mental disorder talaga, sa kinitil nila ang kanilang buhay dahil sa grave fear of hardship, suffering, or torture. Ang turo sa Catechism of the Catholic Church, it can diminish the responsibility of the one committing suicide. So, yung culpability pwedeng ma-diminish. So, kung may kakilala kayong namatay dahil sa suicide, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa na sabihin natin, sigurado impyerno na sila. Dahil, yung sabi sa Catechism, ang Diyos lang nakakaalam kung baka sa huling sandali, yugto, segundo ng kanilang buhay, baka nakapagsisi pa sila. Okay? So, ang gagawin natin, pag may namatay na dahil sa suicide, huwag tayong tumigil sa pag-pray. Baka andun pa sila sa purgatorio. Nung una, yung intindi ng simbahan ay impyerno nung pinakauna. Pero ngayon, lumawak ang pag-intindi ng simbahan at dahil discovery sa mga medical discoveries, so kaya ngayong panahon, dati hindi mimisahan sa simbahan, di ba? Pag ng suicide, pero ngayon pwede na. Dahil sa pag-intindi ng unawa na pwedeng dahil sa ang cause ay hindi niya kontrolado dahil sa kanyang depressive disorder na clinical, no? Pero ang Diyos lang nakakaalam nun. So wag nating gawing excuse na pwede naman pala mag-suicide na ako. No, hindi. No? Ang Diyos lang nakakaalam nun. So, the church condemns suicide. Kinukundina ng Panginoon, ng simbahan ng suicide dahil ito ay evil act. Ngunit, ang taong nag-suicide ay hindi niya kinukundina. Ang gawain lamang ang kinukundina niya. Pero ang taong gumawa nito,
hindi niya kinukundina. Patuloy pa rin natin silang ipasaalang-alang sa Diyos. Pero hindi to sinasabi, hindi natin i-encourage. Okay? No? God forbids, no one will commit this grave act. Pero kung may gumawa man, patuloy nating ipagdasal. So, ang sinasabi ng simbahan, we have to protect life. We have to help. Kung sa tingin natin may tao na may tendency na gagawin ito, we have to intervene, seek, maghanap ng tamang medical, psychological help. We have to pray for that person. Kung pwede, samahan natin, accompany the suffering person to make the person feel na may taong kumakalinga sa kanya. I-remind natin siya sa mga words of hope. We have to pray. Hindi lang tayong bahala ka sa buhay mo, no? Kasi malaking tulong yung mga words of hope. Kaya nga mga coach, importante yung coach, di ba? Yung parang matatalo na talaga. Pero dahil sa mga coaches na kanilang mga inspiration, na nalilift up, no? So we need each other. So ganito yung pattern, no? Life is sacred. You belong to God. Your suffering matters. God is near you. Your present darkness is not the end. Christ is your hope. So, ang mind natin, napaka-powerful ng mind natin. No? Huwag nating i-take for granted ang mind. Diyan magsisimula lahat eh. Okay? So, ang mind natin ay so powerful na maka-apekto ito ng ating emotion. Ang ating paningin sa ating sarili. No? Kaya punuin natin to ng mga biblical passages, mga hope. Kasi kung hayaan natin tong tumakbo na walang control, pwede kanyang ipapahamak ang desisyon ng ating behavior. No? Sa pamamagitan ng ating isipan, pwede tayong maliligtas o maiimpyerno, di ba? Ang faith natin nandun sa isipan. No? Sa ating physical experience or stress or pain, di ba? Yung iba, dahil sa stress sa pagkukuha ng exam, mag-LBM, the mind is very powerful, kaya we have to control our mind. No? For as he thinks in his heart, so is he. Bigyan ko kayo ng example. Nakatanggap ka ng 5 kayo, binigyan kayo ng pera. Binigyan kayo ng tag 10,000. Masaya ka, 10,000. Pero pagkabukas, nalaman mo na ikaw lang pala ang binigyan ng 10,000. Yung iba, binigyan ng tagwa 100,000. Imbis masaya ka, bigla kang nalungkot. Ba't ka nalungkot? Nakatanggap ka naman ng 10,000. Pero dahil naisip mo na sila mas marami, bigla kang nalungkot. Kung hindi mo nalaman yon, hindi ka nalungkot. Pero dapat pasalamat ka na. Pero kung ikaw ay hindi mainggitin at kontento ka sa binigay ng Panginoon at alam mong sa Panginoon hindi ka karapat-dapat makatanggap ng 10,000 pero pasalamat ka, hindi ka maapektuhan. Pero dahil ikaw ay mainggitin, imbis masaya ka, naging malungkot ka. Diba? Hindi ka naman binawian ng 10,000. Nalaman mo lang na mas marami ang binigay sa kanila. So you see the power of the mind? Ngayon, masaya ka dahil lang sa isang impormasyon, naging malungkot ka. Okay? For as he thinks in his heart, so is he. Okay, very importante ang power of the mind. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 2, pag nag-transform ka, be transformed by the renewal of your mind. Punuin mo. Kasi nagkikreate ka ng mga synapses, patterns na healthy. If you think
mga spiritual things, hopeful things, encouraging things, inspirational things, mga thinking of the way of love. Pag ganun ka mag-isip, nagkakreate ka ng healthy synapse branch sa iyong brain. No? Kaya, napaka-powerful. Pero pag ang parati mo self-critical, negative, depressive thoughts, no? You can destroy yourself. Be transformed by the renewal of your mind. Kaya importante para punuin natin ang mga heavenly things. So, ito yung last slide natin. The mind is powerful. Yeah. It is very powerful. You can think, Lord Jesus, I love you. And then you can also say, I don't like you, Lord. I hate you. So, ang effect nun, eternal, di ba? So, the mind is very powerful. Pero, yung mind natin, vulnerable rin. Pwede rin itong napaka-sensitive ng mind natin. Therefore, kailangan yung mind natin, we have to discern, challenge, and surrender our thoughts to Christ. Yung mind natin. And don't forget, always catechize, teach your children about the faith. Okay? Hindi lang yung petiks-petiks lang. Transmit your faith to your Kasi pwede very strong faith ka pero hindi mo na-transmit sa anak mo yung faith. Okay? So, sayang. Yeah? So, God bless us all. Okay? So, i-greet ko lang mga andito nagtiyaga dito ngayon sa Zoom. Hello. Sis Admin, Sis Connie, Sis Del, Brother Harry, Brother Earl, Sis Lovely, Sis May, Sis Mary Rose, Sis Monette, Sis Lizelle, Sis Rosella, Sis Jodeline, Sis Cheryl, Brother Ramel, Sis Mel, Sis Steph, Sis Cheryl, nasabi ko na ba? Sis Yuyen, Sis Steph, and Sis Sarah. Good evening sa inyong lahat. Extra points kayo sa pagtiyaga dito ngayon sa Zoom. Okay. Brother Ramel, closing prayer tayo. Sige po, Doc. Okay. Rinig po ba ako, Doc? Yes. Okay, mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for the gift of your word in the light of your wisdom that you have opened our eyes today. Thank you that you have gladdened our heart with the knowledge of truth. We ask the Holy Spirit to enlighten our mind and enkindle in our heart greater love for you and for others. Lord, help me to apply your word to my daily life, and I recognize how you want for me to live. Bless my soul and body, my words and deeds, and enable me to grow in grace and virtue. May our hearts remain open to your words as we go about our day, and we may continue to grow with faith and faith. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Holy Mary, pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Pray for us. Saint Father Pio, Pray for us. Pray for us. Saint Augustine, Pray for us. Pray for us. For us. Saint Mary of Egypt, Pray for us. Pray for us. For us. Saint Apostle Jude, Pray for us. Pray for us. Saint Teresa of Littered Flower, Pray for us. Pray for us. Saint Bridget of Sweden, Pray for us. Pray for us. Saint Alphonsus de Ligori. Pray for us. Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening po mga Good kapatid, evening. Doc. May nakita Thank you po. akong may Thank you po, Doc. God bless.
God bless Thank us you so all. much, Good Doc. night. Hello. Clifford. May nagtanong dito. Sandali lang ha. Doc, kanang makahuna-huna kag negative og kalit pero mosulod na pod sa imo huna-huna na ang Ginoo unsa na Doc. Kanang nag-question diri no. Papasok sa isipan niya mga negative. So that is temptation, no? Temptation. It doesn't mean na yung mga tukso papasok sa isipan mo na negative ay automatic na kasalanan. Minsan, tayo ang makaisip, minsan ang diablo ang naglalagay sa isipan natin. Ang importante lang, lalabanan natin. Huwag nating hayaan na iikot-ikot yan. No? Kasi tukso pa lang yan. Papasok yan yung mga negative. Hindi ibig sabihin na kasalanan na kaagad. Ang importante, labanan at magpapatulong tayo sa Panginoon na mawala yung mga negative na yan. Okay? Bye-bye. God bless. Bye. God bless. Bye, Doc. God bless us. God bless. Salamat, Doc. God bless you, Doc. Thank you so much. Recording stopped.